Sinasabi na ang mundo ay isang malaking entablado. At tayong lahat ang mga artista dito. Ang bawat isa daw ay may parte sa pagtatanghal kaya iba't iba tayo ng estado at karanasan. Ikaw kabarangay, alam mo ba kung anong papel mo sa mundong ito? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sisimulan ko na po ang sulat ko sa pagpapasalamat at napili po ninyong basahin ang aking kwento. Ako po si Brent, 34 years old sa kasalukuyan. Pero ang kwento po ay nangyari noong 2008 hanggang 2010. Noong nasa edad 18 hanggang 20 years old ako. Ang nanay ko po ay si Veronica. 38 years old siya noon at kilala po siya sa pangalang Vera. Yan po ang screen name niya. Papa Dudut, nakakatawa mang sabihin ay may screen name ang nanay ko kahit na nag-e-extra lamang siya sa mga teleserye at pelikula. 1991 noong magsimula siyang mag-extra. Isang taon na po ako noon. Dalagang ina po ang nanay ko at iniwan po kami ng tatay ko noong magbuntis siya. Kaya naisipan ng nanay ko noon na umextra para din may ekstrang pera na panggastos hanggang sa nagustuhan na niya. Noon nga pong mag-18 ako ay pinipilit na niya akong mag-extra. Opo, Papa Dudut. Napilitan lang po ako. Pero dahil mahal ko ang nanay ko ay ginawa ko naman ang mga trabaho ng buong puso. Sa tuwing taping po ay palagi naming nakakasama si Tito Rogelio o mas kilala sa screen name na Rogue o Rogie. Dahil pareho po ng caretaker si nanay at Tito kaya palagi silang magkasama sa mga taping. Mabait po si Tito kaya siya na po ang naging tatay-tatayan ko. At dahil sabik ako sa tatay ay naging sobrang close kami. At isa siya sa mga kadahilanan kaya nagpatuloy ako sa pag-i-extra. Maayos po ang samahan nila ng nanay at ni Tito. Pero nagkalamat po nang malaman ni nanay na may nagugustuhan akong isang babae at si Tito ang sinabihan ko na sobra naman ang suporta sa akin ng mga panahong yon. Tito, Oh, Brent, halika, maupo ka. sabi ko na lalabas kayo dun sa holding area eh. Alam mo naman, ayoko nang maingay. Magpapaligsahan na naman yung iba doon tungkol sa mga nagawa nilang pelikula at serye. Naku, isa si nanay sa kanila. Bida-bida na ba ang nanay mo kaya ka lumabas? Bumibuelo na. Magpapatalo ba naman yun? Kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po. Hindi ba nakakasagabal tong taping? Hindi naman po. Ilang subjects na lang din po kasi gagraduate na ako. Yun na nga eh. Dapat nagko-concentrate ka sa pag-aaral mo kasi graduating ka na. Okay lang po Tito Rog, kaya naman. Tsaka kaligayahan po ni nanay na magkasama kami sa mga ganitong taping eh. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Yung pangarap niya, gusto pangarapin mo rin. Hayaan nyo na po. Tsaka masaya naman ako kasi nakakasama ko rin kayo. Nako, inuto pa ako nito. Hindi ko po kayo inuuto. Alam nyo naman po na kayo lang ang nasasabihan ko ng mga bagay na hindi ko masabi kay nanay. Pwede mo naman akong tawagan kung sakaling wala ka rito. Mas maganda po kasi yung personal na usapan. Sige na nga. Ikaw, mapagtanggol mo lang ang nanay mo. Totoo po yun, Tito. Sa katunayan, may gusto nga po akong sabihin sa inyo ngayon eh. Ano yun? May nagugustuhan po kasi akong babae. O, edi maganda. Kaklase mo ba? Hindi po. Ah, taga sa inyo? Hindi rin po. Sino to? Natatandaan niyo po yung kasama natin ng ilang araw sa taping noon? Teka, yung lagi mong kausap? Opo, siya nga po. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Pumuporma ka na nung mga araw na yon.
Hindi pa naman po ako pumaporma. Ang bilis naman po nung kung sakali. Baka po siya mabigla. Tama yan. Dapat respeto ang mauna bago ang panliligaw. Opo. Alam mo, mabuti pala. Nasa kabilang unit ang nanay mo noong mga taping na yon. Kung hindi, nako, nakikinita ko ng sasapian ng karakter ng kontrabida ang nanay mo. Oo nga po eh. Oh, anong problema dun sa nagugustuhan mo? Wala naman po. Bale ngayon po iniisip ko na gusto ko na siyang ligawan. Sa ilang araw na pag-uusap nyo mula nung sumikat ang araw hanggang abutan tayo ng paglubog, siguro naman nagkakilala na kayo ng lubusan. Opo, mabait po siya. Ano? Nay, Anong liligawan? Sino? Oh, hayaan mo munang magsalita ang anak mo. Nay si Luan po. Luan? Yung bagong talent ni Tito Ador? Opo. Hindi! Vera, ano ka ba? Pangalan pa lang nasasabi ng bata, hindi agad ang sagot mo. Hindi ako papayag na yun ang maging girlfriend mo. Nay, hindi ko pa po siya girlfriend. Kakausapin ko pa lang po siya. Pwes walang mangyayaring usapan. Hindi mo siya kakausapin at layuan mo siya. Vera, Pag mo akong mabera-bera, ikaw napakasamang impluensya mo talaga sa anak ko. Siguro ikaw ang nagsabing ligawan niya yun, ano? Nay, hindi po. Sariling desisyon ko po yun. Anong desisyon? Wala kang pagdedesisyonan. Ako ang magdedesisyon kung sinong nababagay sa'yo. Nay naman. Extra ka na nga, kukuha ka pa ng extra. Ang ligawan mo yung may pangalan na o yung magkakapangalan na. Doon ka maghanap ng maliligawan sa mga minamanage ni Mama Liza. At least yun mga nakakapaglinya. Vera, puso ng anak mo ang usapan. Anong kinalaman ng nakakapaglinya at hindi? Ikaw, Rogelio, wag mo nang lalapitan ng anak ko ha. Pati ikaw ayoko makausap ni Brent. Nilalason mong isip niya eh. Uy, Nay. Pumalik ka na ron sa standby area natin. Lumayo ka sa anak ko, Rogelio. Papadudot mula ng araw na yon na nalaman ni nanay ang pagkagusto ko sa isang babae na extra din gaya namin, ay lagi na niya akong sinisita. Kahit sinong extra ang makausap ko ay palagi niya akong hinihila palayo. Madalas ay napapahiya na ako sa ibang mga extra na nandoon sa taping. Iisa lang naman kasi ang holding area namin kaya sa maliliit na lugar na yon ay konting komosyon ay kita at dinig na ng lahat. Hindi ko maintindihan si nanay kung bakit siya ganon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang galit siya sa mga kapwa namin na extra. Para tuloy naiisip ko ang istorya ng nagkagustuhang mayaman at mahirap na pinaglalayo ng pamilya nila. Dahil sa ginagawa ni nanay, ay lihim ko pa din pong kinakausap si Tito Rog. Kailangan ko kasi ng kakampi. Kailangan ko ng tagapayo. Pero madalas ay nahuhuli kami ni nanay na magkausap. Parang nabayaran niya lahat ng kasama namin para magsumbong sa kanya kapag kausap ko si Tito. Kaya ang laging kawawa ay si Tito Rog na laging inaaway ni nanay. Pero kahit na ganoon ay hindi naman lumalayo ang loob ni Tito sa akin. Para ko talaga siyang tatay. Laging sinusumbatan ni nanay si Tito Rog tungkol sa mga naitulong ni nanay sa kanya. Pero magaling din namang bumuelta si Tito Rog. Kada buwelta niya ay tatama kay nanay na mas madami nga naman ang naitulong ni Tito sa amin kesa sa mangilan-ngilan na nagawa ni nanay para kay Tito Rog, Papa Dudut. Bilisan mo kumilos. 4 AM ang call time natin dun sa fast food. Ano yan? Bakit nakapantulog ka pa rin? 2:30 na. Nay, hindi ako sasama. Ano? Hindi ako magti-taping. Ano na naman ang pumasok sa utak mo? Hindi na po muna ako sasama ngayon. Nasisiraan ka na ba? Sino nagturo niyan? Si Rogelio na naman? Nay, wag niyong idamay si Tito Rog dito. Wala siyang kinalaman sa desisyon ko. Desisyon ko po ito mag-isa. Hindi pwede. Nay naman eh. Umayos ka na dyan. Nay, please po. Ayoko muna mag-taping. Hindi ka ba nahihiya? Napalista ko na yung pangalan mo kay Daddy Ami. Pwede naman siyang kumuha ng iba. Marami namang may gusto. Hindi yon. Pag hindi ka sumama, maninega ka sa kanila baka hindi ka nakunin uli. Marami pa naman pong talent coordinator eh.
Pag nasira ka sa isa, masisira ka sa lahat. Magkakakilala ang mga yun. Nagsusulutan nga sila ng mga tao eh. Ikaw hindi mo nire-respeto ang trabaho natin, ha? Nay, paano naman napunta sa hindi pagrespeto? Ano ba yung ugali mo? Napaka-unprofessional mo. Unprofessional na agad yun, Nay. O anong tawag sa ginagawa mo? Nakalista ka na ron tapos hindi mo sisiputin? Nay, kayo naman na naglista sa akin eh. Yun na nga! Mapapahiya ako! Si Ian na lang ang isama nyo. Tatawagan ko siya ngayon. Gustong gusto nun. Ikaw ang nakalista ron. Kahit naman sino ang dumating dun, Nay. Wala naman silang pakialam. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo sinipot ang taping? Hindi mo man lang isipin ng mga kasama mo. Nay, anong sinasabi nyo? Hindi maaapektuhan ng taping sa pagkawala ko. Kasi wala kang pakialam kaya hindi mo alam. Nay, kahit sinong isaksak sa eksena, hindi pakikialaman ng production. Wala naman tayong role eh. So walang paghahandaan at walang mabibitin kung wala man ako. Ikaw binabastos mo na ang propesyon natin, ha? Gaganda po ba yung eksena kung ako yung nasa background? Aayos po ba lahat pag ako yung passerby? Sumusobra ka na, ha? Hindi na maganda yung pinagsasasabi mo. Nay, sinasabi ko lang yung totoo. Alam mo mula nung nakikipag-usap ka dun sa Rogelio na yung ganyan ka na. Nay naman, ang tagal ko nang nakikipag-usap kay Tito Rog. Kung ano man yung sinasabi niyong pagbabago ko, dapat noon pa. Kita mo yan? Yung mga rason mo? Ano pong meron sa mga rason ko? Puro pabalang. Nay, hindi po totoo yan. Alam niyong hindi ko gagawin sa inyo na sumagot ng pabalang. Ano yung mga sagot mo? Nagpapaliwanag lang po ako. Anak, wag mong sirain ang pangalan natin. Apelyido ko ang dala mo. Ang tagal kong ipinundar para lang sirain mo dahil biglang ayaw mo mag-taping. Nay naman eh. Ano pong pangalan? Hindi nga nila tayo kilala. Tama na. Wala kang respeto sa pagiging artista. Nay, hindi tayo artista. Extra po tayo. Extra, ibig sabihin, sobra. Sobra tayo kasi tayo yung itinatapal sa mga kulang na espasyo. Wag mong bastusin ang pagiging extra. Nay, wala po akong binabastos. Nagsasabi lang po ako ng totoo at dapat tanggapin na natin yun. Hindi ko matatanggap yan. Nay, kaya minsan naaabuso tayo eh. Kung ano-anong sinasabi mo, magbihis ka na nga. Nay, hindi niyo pa rin po ba naiintindihan? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Nagsasayang ka ng oportunidad. Bibigyan ka raw ng linya. Sa'yo daw ipagagawa yung role ng tambay na may linya. Kaya na ni Ompong yun. Ikaw nga ang gagawa. Pagkakataon mo na para makilala. Nay, kahit galingan ko, hindi naman ako makikilala. Anong hindi? Mapapansin ka. Okay na ako, Nay. Anong okay? Nay, hindi nga po ako sasama. Naiinis na ako sa'yo, ha? Nay naman, ang hirap pakiusapan eh. Magbihis ka at gawin mo yung role at hindi yung pinapasa mo kung kani-kanino. Ikaw nga ang gusto. Bakit hindi na lang po kayo ang gumawa, Nay? Tutal sa tagal niyong extra, hindi pa kayo nabibigyan ng linya kahit kailan. Aray. Nay, bakit niyo ako sinampal? Kulang pa yan. Pati ako kaya mo ng pastusin? Nay, hindi po yun yung intensyon ko. Magbihis ka na! Hihintayin kita sa labas! Papadudot na sampal po ako ng nanay ko. Alam ko pong masama ang nasabi ko pero nabigla lang din naman ako. Hindi ko akalain na aabot si nanay sa pananampal. Kaya sa sobrang sama ng loob ko ay tumakas ako. Galit na galit daw si nanay noon pero hindi niya ako hinanap dahil pumunta siya sa taping. Hinila na lamang niya ang kapitbahay namin para kapalit ko. Dahil nahihiya daw ito na nagpalista siya tapos ay hindi darating. Ikalawang araw ay hindi pa din po ako hinanap ni nanay. Pero ikatlong araw daw ay nagtanong-tanong na ito. Magtatawag daw sa ibang extra na baka nasa kanila ako pero walang nakapagsabi kay nanay kung nasaan ako. Hindi ko talaga pinaalam kahit na kanino kung saan ako tumuloy. Hanggang sa maisipan ni nanay na tawagan si Luan, ang babaeng nagugustuhan ko. Pero hindi ko alam at hindi din alam ni nanay na palaban pala si Luan. Kasi nung tawagan siya ni nanay ay sumigaw kaagad ito na ilabas daw ako. Doon na nga lumabas yung tapang ni Luan. Hindi din ito nagpatalo sa mga sinasabi ni nanay. Napahiya si nanay nang sabihan siya ni Luan ng social climber na stage mother. Ang masakla pa ay hindi na nakabawi pa si nanay dahil binabaan siya ng telepono.
Kaya naman lalong nagalit si nanay sa babaeng gusto ko. Dahil napahiya ay susugurin niya ang bahay ni Luan na malapit lang naman din sa amin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, gaya nung umalis ako, mas inuna ni nanay ang magtiping kesa ang hanapin ako. Ngayon naman ay mas priority niya ang makipag-away kesa ituloy ang paghahanap sa akin. Nang marating niya ang bahay ni na Luan ay mag-iiskandalo ito. Sila Luan ay ilang bahay lamang ang layo sa bahay ni Tito Rog, kaya dinig ni Tito Rog ang gulo. Malaki ang gulo dahil palaban si Luan at ang nanay niya na isa ding talent supplier. Kaya sa gitna ng away ay pinagbantaan ng nanay ni Luan si nanay na hindi na ito kukuning extra. Imbes na matakot si nanay ay nagmalaki pa ito na hindi daw talaga siya magpapahandle sa nanay ni Luan dahil garapal daw itong mag-cut. Kinuha na si nanay ng nanay ni Luan bilang extra noon, kaya alam niya ang kalakaran sa grupo ng nanay ni Luan. Ibubulgar ni nanay ang mga isyo tungkol sa nanay ni Luan, gaya ng mga presyohan niya na halos mahigit kalahati ang binabawas niya sa mga natatanggap na extra na under niya. Ginawa na din pala kay nanay yun noon, pero nanahimik siya dahil sayang din ang booking sa nanay ni Luan. Mapapahiya na ang nanay ni Luan noon kaya susugurin ito si nanay. Mabuti na lamang at nakalapit agad si Tito Rog. Naawat ang susugod at agad na hinila si nanay sa mas tahimik na lugar, Papa Dudut. Bitawan mo nga ako! Tama na kasi. Bakit akala mo hindi ko kaya yung matandang yon? Balwarte nila yun. Gusto mong kuyugin ka ng angkan nila? Hindi ako natatakot! Nako, matakot ka. Saktan nila ako baka i-demanda ko sila! Vera, wala ka sa lugar. Anong wala? Kinakampihan mo ba sila? E di magsama-sama kayo! Hindi ako takot sa inyo! Pwedeng bawasan mo muna ang tapang mo at pakinggan mo ang mga ikakatalo mo. Matatalo ko kasi nagkakampihan kayo! Una, pwede ka nilang saktan. Anong pwede? Sira ka pala eh! Wala silang karapatang saktan ako! Meron nga. Nasa bakuran ka nila. Trespassing ka. Eh, hindi ako natatakot! Bakit ka ba kasi nakikipag-away? Paanong hindi? Tinatago nila ang anak ko! Kung nakatago sa kanila ang anak mo, sana kanina pa lumabas yun. Kasi hindi niya hahayaang mapahamak ka. Palay ko ba kung nalaso na nung pamilyang yun ang isip ng anak ko? Iba ka din talaga mag-isip. Kilala ko yung matandang yon, manggagancho yon. Nakita mo na ba si Brent? Hindi pa nga! Hinahanap ko nga, di ba? Hinahanap? Mas nauna ka pa nakipag-away kaysa maghanap. Huwag mo nga akong pinapakailaman. Sige, Ikaw nga eh, nagtatatay-tatayan ka pa sa kanya tapos parang wala kang pakialam dyan. paano mo naman nasabi yan? Totoo naman. Naghahanap ka ba? Oo naman. Bakit hindi mo pa siya nakikita? Ikaw ba nakita mo na siya? Naghahanap pa nga ako, di ba? Anak mo ba ang hinahanap mo o away? Tumigil ka na nga. Kung wala ka may tutulong, isara mo na lang yung bunganga mo. Importante sa akin si Brent. At sa akin, hindi. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa'yo. Bakit kailangan sabihin mo pa sa akin na importante sa iyo ang anak ko? Kasi yun ang totoo. Hindi ko hayaang may mangyari sa kanya. Para ko na siyang anak. Para mo lang siyang anak. Ako, anak ko siya talaga. Sinabing hindi ako nakikipagpaligsahan. Ano bang gusto mong sabihin? Kalimutan mo na. Tutulong ako maghanap kay Brent. Ay, salamat naman. Umuwi ka na muna at magpahinga. Bukas, sasamahan kitang maghanap. Bukas? Oo, Hindi pwede bukas. hindi pwede. Bakit? Biyernes bukas. Bakit? May pamahiin ba? Wala. Oh, bakit hindi pwedeng maghanap bukas? May taping ako bukas. Ano? Magta-taping ka pa? Oh, sayang din ang kikitain, no? Iba ka? Ano? Wala. Hindi ka naman magte-taping bukas, di ba? Hindi. O, mabuti naman. Bakit? Ikaw na muna mag-ikot para hanapin si Brent. Bahala ka na nga. Hindi ko na alam sa'yo. Hoy, saan ka pupunta? Hanapin mo si Brent, ha? Balitaan mo na lang ako. Papa Dudut, 5 araw na akong hindi umuuwi. Si nanay ay hinahanap-hanap naman ako.
Pero hinahanap niya ako kay Tito Rog. Kung nakita na daw ba ako kasi busy siya sa nagkasunod-sunod na mga tapings niya. Si Tito Rog naman na hindi din nagtitiping ay sinasabing hindi pa ako nakikita. Pero nagiba ang ihip ng hangin noong ika-6 na araw na wala pa din ako. Dito pa lang nagumpisang totoong mag-alala si nanay kasi nag-iiyak na daw ito. 6 na araw bago na-realize ni nanay na delayed reaction siya. Si Tito Rog naman nang malaman nga na nag-iiyak na daw si nanay ay nag-alala na rin. Kaya pipilitin niyang gumawa ng paraan para mapauwi na ako. Papadudot nakita po ako ni Tito Rog kung papaano po ay mamaya ko na sasabihin. Kinausap niya ako ng masinsinan tungkol nga sa kalagayan ng nanay ko noon. Nung una ay ayaw kong maniwala. Kasi naman po papadudot ay 6 na araw na ay saka pa lang siya nag-alala. Naisip ko noon na ayos naman pala na wala ako kasi wala nang ibang nangyari. Masaya pa din sa taping si nanay. Ayun naman yon sa mga kasama niyang umi-extra. Pabida pa din daw si nanay at hindi nagpapatalo sa achievements ng iba pagdating sa pag-i-extra. Pinakiusap lang talaga ni Tito Rog na umuwi ako kaya po ako umuwi kinabukasan. Eksaktong 1 linggo ay sinamahan ako ni Tito Rog pa uwi sa amin. Doon ko nakita si nanay na kahit mag-isa sa bahay ay umiiyak. Nay, Brent! Halika nga rito. Yakapin mo nga ang nanay. Tahan na, ayun na ang anak mo. Nay, sorry po. Ano ba nangyari sa'yo? Nag-isip-isip lang po ako. Nag-isip ka? 1 linggo? Sorry po talaga, Nay. Pasensya na rin po kung natagalan ako mag-isip-isip. Palibhasa, sarili mo lang ang iniisip mo. Vera, nandyan na ang anak mo. Huwag mo nang pagalitan. Anong wag pagalitan? Ang laki ng damage na ginawa niya. Ano? Nay, Tumigil ka! Ang dami mong sinayang. Ano bang sinasabi mo? May malaking role na naman sana para sa kanya pero dahil wala siya, naghanap na ng iba yung caster. Vera? Nay, kaya kayo umiiyak? Kaya kayo nag-aalala kasi may role na para sa akin na hindi ko nakuha? Natural! Hindi kayo umiiyak kasi nag-aalala kayo sa akin? Nag-aalala ako. Paano kung hindi ka nakunin uli? Pagkakataon mo na makilala, sinasayang mo? Nay, Ewan ko sa'yo! Ang tanda-tanda mo na maglalayas ka pa! Vera, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag ka makialam rito! Ako ang nagdala sa kanya dito. O ano gagawin ko ay anak ko naman yan? Hindi ko na alam kung anong iisipin sa'yo, Vera. Hoy, Rogelio! Huwag mo nang dagdagan ang inis ko! Respetuhin mo naman ang anak mo. Aba, sino ka para turuan ako ng respeto? Anak ko yan! Parang hindi eh. Palibhasa kasi hindi ka nagkaanak, kaya pati ang anak ko pinakikailaman mo. Sobra na yan, Vera. Totoo naman ah! Alis na ako. sasama ako, Tito. Anong sasama? Pumirmi ka rito sa bahay. Tatanungin ko yung mga supplier kung may kailangan pa na maglilinya. Nay, ano ba naman kayo? Ano ba naman ako? Ginagawa ko to para sa kabutihan mo. Sa kabutihan ko o sa kaligayahan nyo? Ayoko pong mag-extra. May iba po akong gustong gawin. Hindi ko minamasama yung pagiging extra pero iba yung pangarap ko. Paano ang pangarap ko? Nagagawa nyo naman yung gusto nyo, di ba? Hindi ko naman kayo pinipigilan sa pag-extra eh. Tigilan na natin tong usapan na to. Sumunod ka sa akin. Ewan ko na, Nay. Kaya kami nandito ni Tito Rog kasi naawa kami nung malaman namin na umiiyak ka. Nag-alala kami sa'yo. Sana pala hindi na lang ako umalis sa bahay ni na Tito Rog kung ganito lang din yung dadatnan ko rito. Ano? Ibig mo sabihin nandun ka lang sa bahay nitong Rogelio na to? Kesa magpunta siya sa kung saan, sinabi ko na lang na sa bahay na siya magpalipas ng sama ng loob. Ulo ka talagang Rogelio ka eh. Pinabayaan mo ako maghanap ng ilang araw, nasa bahay mo lang pala ang anak ko. Naghanap, Vera? Hindi ka naman naghanap. Pinahanap mo lang siya sa At akin. nasa inyo lang pala tapos lolokohin mo kung hahanapin mo? Kung noon pa lang nagkausap tayo, nakita ko na
na nag-aalala ka. Siguro noon pa lang kinausap ko na si Brent para umuwi. Sinaulo ka pala talaga eh! Pwede kitang idemanda ng kidnapping! Nay, nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Tsaka ako yung lumapit kay Tito Rog. Ako yung nakiusap sa kanya na doon muna ako sa bahay niya tumira. Kidnapping pa rin yon! Eh kung ikaw ang i-report ko ng child neglect, Anong neglect ang sinasabi mo? Lahat ng mabuti para sa anak ko ang iniisip ko! mabuti lang sa sarili mo. Hindi mo iniisip ang damdamin ng anak mo. Hindi mo pinakikinggan ang gusto niya para sa sarili niya. Ako ang magdedesisyon para sa anak ko at hindi ikaw! Kasi wala kang anak! Nay, ano ba kayo? O bakit? Totoo naman! Tara na nga Tito, umalis na tayo rito. Sige! Pag umalis ka, huwag ka nang babalik ha! Halika na Tito. Ganon? Sige, magkampihan kayo! Magsama kayo! Wala na akong pakialam sa inyo! Papa Dudut, hindi kami makapaniwala ni Tito Rog sa mga inasal ni nanay noong araw na yon. Para siyang wala sa kanyang sarili at parang wala na kaming halaga sa kanya. Kahit kay Tito Rog lang ako nakikitira noon ay hindi talaga nagbago ang isip ni nanay para ayusin ang lahat at puntahan ako at kausapin. Walang nagbago kay nanay. Ang tanging nagbago lang ay wala na siyang kinukulit para sumama sa kanya sa mga tapings. Pero ang pagtitiping niya ay tuloy pa din. May panahon na medyo dumalang ang paglabas ni nanay, siguro ay dahil na din sa dami ng inaway niya. Nag-iikot siya sa mga talent caster, coordinators, caretakers at supplier. Pero para siyang binoykot, lahat sila ay sinasabi na puno na ang mga listahan nila. Kahit ang isang supplier na inaaway niya noon ng sobra ay nilapitan niya din. Nakikipagbati siya pero matigas ang supplier dahil sa tindi ng away nila. Galit pa din sa kanya kaya kung ano-anong mga masasakit na salita ang nadinig ni nanay. Si nanay naman imbes na magpakumbaba ay pumatol pa din. Siniraan niya ang supplier sa ibang mga extra na nandoon pero walang nakikinig sa kanya. Napahiya lang si nanay sa ginawa niya o kung napahiya man talaga siya. Pauwi na si nanay nang makasalubong niya ako kasama si Luan, ang anak ng isa sa mga sinugod niya dati para awayin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inulit lang ni nanay ang ginawa niya. Ayaw niya si Luan para sa akin dahil extra lang din ito at walang maitutulong sa pag-angat ko. Yun ang nasa isip ni nanay. Sinugod niya kami at pinagsisigawan si Luan dahil nga sa matapang din si Luan ay lumaban din ito ng palitan ng salita. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut, ayaw paawat ni Luan kaya si nanay na lang ang pinakiusapan ko. Pero mas lalo pa itong nagalit na kesyo mas kinakampihan ko daw si Luan kesa sa kanya. Lalong nagwala si nanay mas tumindi ang lakas ng boses pati ang mga sinasabi niya. Dumating si Tito Rog at tumulong na mag-awat. Ako ang umawat kay Luan at si Tito Rog naman ay si nanay ang inaawat. Pero habang inaawat ay lalo silang nagliliyab sa galit. Hindi naman sila nagpapang-abot pero hindi na maganda ang mga salitang nabibitawan nila sa isa't isa. Papa Dudut, mas nag-escalate pa ang away ng pasugod na darating ang nanay ni Luan. Kasama pa nito ang iba pang mga talent supplier na nakaaway din ni nanay. Kaya ayon, imbes na umawat ay sinulsulan pa nila ang nanay ni Luan para maggalit kay nanay. Hindi na sila maaawat kaya si Tito Rog ay binitbit na si nanay palayo sa mga kaaway niya habang ako ay naiwan. Pero nang makalayo sila nanay ay tumahimik na din si Luan. Akala ko ay okay na pero nagulat ako nang sabihin ni Luan na maghihiwalay na kami. Papa Dudut, umaga noong sinagot niya ako, wala pang tanghali ay nagkahiwalay na kami kaagad. Hindi niya daw kaya kung ganon ang nanay ko. Siyempre sumigunda pa ang nanay niya at pinagtabuyan na ako. Napakasakit po ng mga nangyari, Papa Dudut. Ibaba mo nga ako! Sandali! Bastos ka talaga, Rogelio ka! Aray! Dapat lang yan sa'yo! Bakit mo ko kinalmot? Bastos ka kasi!
Ako pa ang bastos. Ikaw ang nakikipag-away sa kalye. Ano ba pakialam mo? Wala. Wala pala eh! Bakit ka nangihimasok sa buhay namin? Naaawa lang ako. Hindi ko kailangan ng awa mo! Hindi ako sa'yo naaawa. Sa anak mo. Pakialamero ka kasi! Hindi mo man lang binigyan ng kahihiyan ng anak mo. Bakit ako pagsasabihan mo? Pagsabihan mo yung mga yon, nagtulong-tulong pa sila. Akala nila hindi ko sila kaya? Ano? Bakit ka nandito? Vera! Huwag kang makialam dito! Ikaw, Brent! Bakit hindi ka sumama doon sa mga patay gutom na yon? Total sila naman ang kinakampihan mo! Wala po akong kinakampihan, Nay. Sinungaling ka! Palibhasa! Yang ugali mo nakuha mo sa tatay mong sira din ang ulo! Vera, sobra na yan. Sinabi huwag ka makialam dito eh! Nay, ano po bang nangyayari sa inyo? Dahil lang sa pag-extra, nagkakaganyan kayo? Lang? Nilalang mo lang ang pagiging extra? Tandaan mo, ang pag-extra ko ang bumuhay sa'yo! Ang pag-extra ko ang nagpaaral sa'yo! Nay, hindi ko po nakakalimutan yun. Sa totoo lang, ipinagpapasalamat ko nga eh. Pero hindi rin naman po maganda na ipagpilitan nyo sa akin yung gusto nyo. Bakit hindi? Para kanino ba ang kagustuhan ko? Nay, kung ano man yung gusto nyong gawin, nire-respeto ko yun. Pasensya na po kung nakapagsalita ako ng hindi maganda tungkol sa pagiging extra. Pero Nay, respetuhin nyo rin naman po na may iba akong gustong gawin. Sino gusto mo? Yung babae yun? Yung anak nung manunuba? Yun ba ang gusto mo? Hindi lang po yun, Nay, kundi pati sa buhay ko mismo. Yung gusto ko para sa sarili ko. Tsaka para lang alam nyo, Nay kaninang umaga, opisyal na naging kami ni Luan. Pero pagkatapos ko kayong makita na nag-aaway, yung relasyon naming dalawa, tinapos ko na. O anong gagawin ko? Iiyak ba ako? Nay, tsaka na lang po tayo mag-usap. Papasok na ako sa kwarto ko. Tito Rog, excuse po. Maiwan ko na po kayo. Hoy! Kinakausap pa kita! Hayaan mo na muna yung bata. Hindi siya bata! Nakakaintindi na siya! Paano niya maiintindihan yung ginagawa mo? Maski sino, hindi maiintindihan yan. Anak mo pa kaya? Pwes, hindi ko siya anak! Ano ba yung sinasabi mo, Vera? Total wala na siyang pakialam sa mga pangarap ko para sa amin eh. Eh di kalimutan niya na rin na nanay niya ako. Darating ka talaga sa ganyang pag-iisip? Sinabi ko na nga sa'yo, hindi mo ako maiintindihan kasi wala ka namang anak. Oo na, wala na. Pero alam ko kung paano ingatan ng damdamin ng iba. Anak ko man o hindi. Ewan, ang dami mong drama! Bahala ka na nga sa buhay mo. Mabuti pa nga, umalis ka na! Wala ka na nga naitutulong, nanggugulo ka pa! Tito Rog, Aalis na ako. Umalis ka na nga! Ang dami mo pang pasakalye! Tito, Ano yan? Bleach! Bakit mo hawak tong bote ng bleach? Brent! Ano nangyari sa'yo? Tito, Anong ginawa mo? Ininom mo yung bleach! Tito pa alam po. Brent! Huwag ka magsalita ng ganyan. Dadalhin kita sa ospital. Wag na po, Tito. Hayaan niyo na lang po ako. Hindi, bubuhatin kita. Tito, huli na po. Wag na po kayong magpagod. Nararamdaman ko na rin po. Hindi na po ako aabot. Hindi ko na po kaya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Brent! Anak! Anak ko! Bakit mo ginawa yan? Patawarin mo ako, anak! Magbabago na ako! Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo! Anak! Anak! Parang awa mo na! Mahal na mahal ko po kayo. Anak! Papadudot nag-iyakan sina nanay at Tito Rog sa mga nakita nila nung malaman nilang ininom ko ang isang bote ng bleach. Si nanay ay nagmamakaawa pa na hindi na ako pipilitin sa ayaw ko. Magbabago na daw siya, mabuhay lamang ako. Si Tito naman ay pilit ng pilit na bubuhatin ako pero ayoko talaga. Kahit na binubuhat pa niya ako ay nagpapabigat ako lalo. Humingi ako ng tubig at ikinuha ako ni Tito Rog at pag-inom ko ng tubig ay dahan-dahan akong tumayo at kitang-kita ko kung paano magtaka sina nanay at Tito Rog.
Dahil lang sa tubig ay parang lumakas na ako. Ilang sandali ay sumigaw ako ng cut. Nagulat pa silang dalawa. Saka ko tinanong kung ayos ba ang acting ko. Parang natulala silang dalawa sa mga nangyari at saka mapapapalakpak si Tito Rog. Pero si nanay ay tatakbo palabas habang humahagulhol pa din. Susundan ko sana pero sabi ni Tito Rog ay siya na ang hahabol kaya hinayaan ko na lamang siya, Papa Dudut. Vera! Veronica! Iwan mo na lang muna ako. Sandali! Bakit ba? Huminto ka muna. Pagod na ako. Sino may sabing habulin mo ako? Napagod na ako kanina kakabuhat sa'yo. Sinabi ko bang buhatin mo ako? Baka naman pwede ka makipag-usap ng maayos. Iwan mo na nga muna ako. Hindi. Pag-usapan natin to. Ngayon. Walang mangyayari. Kasi ayaw mong makinig. Makinig ka na muna. Nakita mo naman ang ginawa ng anak ko? Nagagalit ka? Hindi! Mabuti naman. Naiinis ako kung bakit niya nagawa yon. Hindi ba yun ang gusto mo? Yung umarte siya? Ayun, umarte na sa sarap mo. Pero hindi sa ganong sitwasyon. Akala ko totoo. Natakot ka ba na mamamatay siya? Siyempre, anak ko yun. O bakit dati? Parang wala ka namang pakialam kung anong nararamdaman niya. Huwag mo na nga ako sumbatan. Mahal ka ng anak mo. Alam ko. Bakit mo siya pinahihirapan? Bakit mo siya inihigpitan ng wala sa lugar? Oo na. Huwag mo na ipagdiktikan pa. Mag-usap kayo. Nahihiya ako. Mas maganda yan. Ibig sabihin, nagising ka na. Ano ba? Tinutulungan mo ba ako o sinusumbatan? Sinasabi ko lang naman. Mapapatawad kaya ako ng anak ko? Anak mo yun. Alam ko, nakakainis ka naman tanungin eh. Anak mo yun. Mabuti ka namang tao, kaya ganun din siya. Pabuting tao? Matapos na mga nagawa ko? Naudyok ka lang naman ng mga pangarap mo. Kung magsisisi ka, mapapatawad ka na ng Diyos. Hiyang-hiya ako. Yang hiya mo ang magiging sagabal na naman para sa pagbabago. Kaya alisin mo yung hiya at harapin ang dapat harapin. Tama ka. Nay! Anak! Nay, sorry po. Anak, patawarin mo ko. Madami ako nagawang mali sa iyo. Hindi ko sinasadya mga ngayon. Mataas ang pangarap ko. Nung nagising ako, yung pangarap pala na yun hindi para sa iyo kundi para sa sarili ko. Pasensya ka na sa mga pamimilit ko sa iyo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Kalimutan na po natin lahat ng mga nangyari. Salamat, anak. Salamat sa pag-intindi. Ako ang nanay mo pero mas nakakaintindi ka pa kaysa sa akin. Ang ibig sabihin lang nun, Nay, mahal na mahal ko kayo. Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo na mag-extra. Salamat, Nay. Pero ako tutuloy pa rin ako, ha? Pero Nay, hindi porke ayaw ko na mag-extra, kukontrahin ko na kayo ha. Siyempre, nakasupport pa rin ako sa inyo. Salamat, anak. Ayan, maayos na ang lahat. Salamat din po, Tito. Itong batang to, wala yun. Nay, Oh, wala po ba kayong sasabihin? ha? Saan? Sa mga nagawa ni Tito Rog para sa atin? Ah, yun ba? Oh, Nay, ano na? Go! Salamat, Rogelio, sa lahat na nagawa mo sa amin. Lalo na sa anak ko. Malaking bahagi ka ng paglaki niya. Sandali, naiiyak ako. Tigilan mo nga ako. Nung pina-acting ka dati sa taping, hindi ka nakaiyak. Kaya ka pinalitan. Iba naman yun. True to life to, no? Umuwi na nga tayo. Mamaya mag-away na naman kayo eh. Papadudot nagising na si nanay na wala sa dugo ko ang maging isang artista. Pero kahit na ganoon ay masaya na kami ni nanay mula noong araw na yon. Makalipas lang ang ilang buwan, pagka-graduate ko ay nakapagtrabaho na ako noon ng regular at nagsimula bilang trainee sa isang kumpanya sa Makati. Masaya naman ako sa trabaho ko kasi gusto ko at walang nagpilit sa akin.
Papa Dudut, hindi na kami nagkabalikan ni Luan. Noong nakipaghiwalay siya sa akin ay naisip ko din na hindi ko pala siya gusto. Kasi na-turn off ako sa kanya noong patulan niya si nanay at nakipagpalitan siya ng hindi magagandang salita. Kahit alam niyang mas matanda sa kanya ang kaaway niya at higit sa lahat ay nanay ko pa. Pero noong panahon na yon ay nagpatuloy pa din si nanay at si Tito Rog sa pag-i-extra. Gusto talaga ni nanay eh. Sinabi niya na may hinihintay lang daw siya bago siya magretiro sa pag-i-extra. Noong 2012 matapos mabigyan ng linya si nanay sa isang serye sa GMA Network, ay tumigil na siya sa pag-i-extra. Gusto lang pala ni nanay na magkaroon ng linya. Yun palang hinihintay niyang hudyat ng pagre-retiro niya. 2012 din po noong mag-decide sina nanay at Tito Rog na magpakasal na. Opo Papa Dudut, nabuo po ang pag-iibigan nila dahil sa lahat ng serye at pelikula na pinagsamahan nila ni Tito Rog. Kaya ayon, para silang childhood sweetheart na nagkatuluyan. Mula po noon ay sa isang bahay na sila nakatira. Ako naman po ay nakabukod pero wala pa din akong girlfriend noon. Masaya naman po ako kahit na ganoon. Sa taong pong ito ay 12 years anniversary na nila nanay at Tito Rog. Hindi na po sila nagkaanak. Masaya na sila sa nag-iisang anak nila at ako po yun. Pero kahit na hindi sila nagkaanak ay nagkaroon naman sila ng 4 na apo. Opo, happily married na din po ako. Binabantayan ko po si nanay at ang asawa ko. Kasi baka magbalik ang pangarap ni nanay o kaya ang asawa ko naman ang maging tulad ni nanay kasi nakikitaan ko po ang mga anak ko na nahihilig sa pag-arte. Salamat po Papa Dudut sa oras na ibinigay ninyo para sa aking kwento. Maraming salamat po sa Barangay Love Story sa pagtampok dito at sa pagkakataon na ibinigay ng Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Brent. Sa mga magulang ay hindi maiiwasang merong isang anak na mas mapaboran. Hindi maiiwasang maiparamdam kung sino ang paborito at pinipili sa mga anak. Ikaw kabarangay bilang isang magulang, alam mo bang hindi maganda sa pakiramdam ng isang anak ang mapag-iwanan? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang problemahin kung paano kayo purihin ng mga tao sa paligid ninyo? Kung paano nila kayo nilagay sa pedestal dahil para sa kanila kayo na ang pinakaangat sa lahat? Ako po ay oo, Papa Dudut. Ako nga pala si Colleen, 30 years old at may kinalaman ito sa aking pamilya, lalo na sa aking mga magulang na ang taas lagi ng tingin sa akin. Alam nyo ba kung ano yung sinasabi na Golden Child Syndrome? Yun yung tingin sa iyo ng iyong mga magulang na exceptional ka sa lahat ng bagay. Kumbaga'y perpekto ka sa paningin nila dahil hindi sila nakakakita ng mali sa iyo. Lahat ng gusto at pangarap nila para sa iyo ay natupad mo. Isa itong panalo sa mga magulang. Pero sa mga anak na tulad ko ay isa itong parusa, Papa Dudut. Dito iikot ang aking kwento, Papa Dudut at mga kabarangay. At sana sa pagbabahagi ko ng aking kwento ay may matutunan hindi lamang ang mga anak kundi pati na rin ang mga magulang. Lalo na sana ang mga magulang. Dalawa lang kaming magkapatid sa pamilya, ako ang bunso habang ang kuya Nilo ko naman ang panganay. Mas matanda lamang siya ng 1 taon sa akin. Dahil ako nga ang golden child sa pamilya ay nasa panig ko lagi noon ang mga magulang ko. Naubusan ng atensyon ang kuya Nilo ko dahil laging nasa akin ang mga mata ng mga magulang ko. Wala silang ibang nakita sa akin kundi ang magagandang bagay, Papa Dudut. Pagdating naman sa aking kuya Nilo ay kabaliktaran ang lahat. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero pinaramdam din sa akin ng mga magulang ko na hindi ko namang kasalanan kung laging kulelat ang kuya ko sa lahat ng bagay. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang kuya ko dahil natatakot din akong sumagot sa mga magulang ko.
Hindi kasi ako nasanay na kumokontra sa mga sinasabi nila. Malaki ang naging respeto ko sa mga magulang ko pero habang tumatagal, parang gusto ko nang baguhin ang pakikitungo ko sa kanila, Papa Dudut. Colleen, pakiabot mo naman yung kanin sa tatay mo. Sige po. Tay, kanin po. Salamat, Colleen. Oh, sino pang gusto ng kanin sa inyo? Kuya Nilo, kanin pa? Huwag mo nang bigyan ng kanin ng kuya mo. Hirap na nga maglakad yan, bigat ng tiyan eh. Ay, paabot na lang tubig, Colleen. Pangtunaw ng taba sa tiyan. Hindi tubig ang solusyon sa taba. Ehersisyo at pagtigil sa bisyo. Heto na naman tayo. Ano sabi mo? Ang sabi ko po, Nay, Tay. May trabaho na po pala ako. Talaga? Ang bilis mo namang makahanap ng trabaho. Last week ka lang yata nag-resign sa dati mo pinapasukan ah. Magdududa ka pa ba sa kakayanan ng anak mong yan? Alam mo namang magaling si Colleen. Matagal na nga ang 1 linggo sa paghahanap ng trabaho sa kanya eh. Congrats anak. Akala ko magpapahinga ka pa. Magpapahinga muna sana ako. Kaya lang inoffer sa akin ng kabatch ko yung trabaho. Naisip ko sayang naman kung tatanggihan ko. Tsaka sinubukan ko lang naman baka sakaling umubra. Tinanggap po ako. Sayang naman po kung hindi ko itutuloy. Ay, mabuti pa itong si Colleen. Hindi pa petiks-petiks lang sa buhay. hindi katulad ko, no? Narinig kita. Kung bubulong ka, hinaan mo pa. Sino ba nagsabing bumubulong ako? Anay, mas mataas po ang sahod kumpara sa dati kong trabaho. Tsaka mas maganda pa ang mga benefits. Hindi na matanggal ang ngiti ko. Parang nabusog na ako sa binalita mo. Kunin niyo na nga tong kanin sa plato ko. Ayoko na palang kumain. Solved na ako eh. Ang tatay talaga. Masaya ako para sa iyo, Colleen. Hindi naman ako nagulat na ang ganyang klaseng trabaho ang makukuha mo. Ikaw pa ba? Napakagaling mo sa lahat ng bagay. Wala kang kakompetensya sa galing. Si nanay naman, nahawa na rin sa pagiging bolero ni tatay. Ay, ano bang pangbubola? Totoo ang sinasabi namin ng tatay mo. Mula pagkabata, nakita na namin ang potensyal mo. Kaya nga ikaw ang ipinasok namin sa private school at hindi… Ako. Tama naman ang desisyon namin ng tatay mo, di ba Nilo? Ni hindi mo nga tinapos ang kolehiyo. Mabuti na lang at una pa lang pinakita mo nang wala kaming mapapala sa'yo. Nay! Oy, bakit? Wala naman akong sinasabing masama ah. Masaya pa nga ako dahil isa lang ang kinailangan naming patapusin ng pag-aaral. Di guminhawa ang mga bulsa namin ng tatay nyo. May natipid pa kami para sa retirement namin. Di thank you pala sa akin. Thank you talaga sa kahinaan ng ulo at diskarte mo. Ipagpatuloy mo yan. Mas lalo ako nabusog sa pagtatalo niyo mag-ina. Kahit tubig ayoko na. Busog na rin ako sa bunganga ni nanay. Lalabas muna ako. Sandali, Kuya Nilo. Huwag mong sabihing busog ka na rin. Parang hindi pa kasi. Mukhang gutom at uhaw ka pa sa mga papuri ni nanay. Kuya, hindi naman… Hayaan mo siyang dumakdakulin. Gutom lang yan sa atensyon. Pagkatapos mong kumain, ipagtitimpla kita ng kape at bibili ako ng ensaymada. Kwentuhan mo kami ng tatay mo sa bago mong trabaho. Hindi ko nagawang ipakita ang sigla ko sa magulang ko habang nagkukwento tungkol sa bagong trabaho ko. Nalungkot ako sa sinapit ng naging usapan naming pamilya. Inasahan kong magiging masaya kami ng araw na yon pero nabaliktad ang mga nangyari. Hindi naman nakahalata ang mga magulang ko at nakinig lamang sila sa akin habang nagkukwento ako tungkol sa trabaho ko. Nakafocus sila sa akin at parabang walang nangyaring tensyon sa pagitan nila at kay Kuya Nilo. Nasanay na nga siguro silang maliitin si Kuya Nilo Papa Dudut. Doon ako mas lalong nalungkot dahil sarili nilang anak ang pinagkakaita nila ng pagmamahal at binibigyan ng kagaspangan ng ugali. Kaya hindi ko rin masisi noon si Kuya Nilo kung bakit lumayo ang loob niya sa aming lahat. Kahit ako ay dinamay niya sa alitan nila ng mga magulang namin. Naiintindihan ko naman siya dahil nga sa tuwing kinukumpara ako sa kanya ng mga magulang namin ay lagi siyang nasa ibaba at ako lagi ang nasa itaas.
Hindi ko naman kontrolado ang mga utak at bibig ni nanay at tatay kaya wala rin akong magawa sa sitwasyon ng aming pamilya. Hindi ko rin naman kayang manindigan noon para kay Kuya Nilo dahil ayokong kalabanin ang mga magulang ko. Lagi akong may nakatagong takot sa puso ko kapag ang mga magulang ko na ang pinag-uusapan. Hindi ko sila kayang makitang madismaya dahil nakasanayan kong makita silang proud sa mga ginagawa ko. Kaya nga siguro buong buhay ko ay wala akong ibang ginawa kundi ang habulin ang approval nila. Kabaliktaran naman noon si Kuya Nilo. Wala siyang ibang ginawa kundi ang lumayo sa mga gusto ng mga magulang namin para sa kanya. Hindi siya nagpadikta sa kanila kung ano nga ba ang gagawin sa buhay niya. Oo, at hindi nakapagtapos si Kuya Nilo ng pag-aaral pero maraming beses ko naman siyang nakikitang masaya. Nababawi nga lang ang sayang yon tuwing pinamumuka ng mga magulang ko na mali siya ng piniling direksyon sa buhay niya, Papa Dudut. Parang ang hina mo kumain ngayon, Kulin ah. Hindi ka ba nasarapan sa niluto ko? Masarap po ang luto niyo, Nay. Ay parang hindi naman. Kung hindi mo gustong niluto ko ngayon, ayos lang naman. May gusto ka bang ipaluto sa akin? Longganisa, bangus, hotdog. Nay, hindi niyo na po kailangan mag-abala. Masarap po ang niluto ninyo. Eh bakit nga hindi mo ginagalaw masyadong nasa plato mo? Parang napipilitan ka lang. Hindi po, Tay. Konti lang po sanang kakainin ko ngayon. O bakit naman? Lalabas po kasi kami ni Miguel mamaya. Nag-aaya siyang kumain sa labas tapos manonood po kami ng sine. Ay, si Engineer Miguel! Bagay talaga kayo ng nobyo mong yon. Pareho kayong may tinapos sa pag-aaral. Maganda pa ang mga trabaho ninyo. Kailan pa siya nakabalik? Kala ko nasa Singapore pa siya. Last week lang po kaya lang hindi kami nakapagkita kaagad pagdating niya kasi may dinner po sila ng family niya. Buti pa si Miguel ano, laging inuuna ang pamilya. Parang si Colleen. Sana lahat ng anak katulad nilang dalawa. Kung kailan ganado na ako sa pagkain tsaka naman may biglang magpaparinig. Kung marunong ka lang sana gumaya kay Colleen, hindi ka na dapat pinaparinggan ngayon. Pwede naman pigilan na pagpaparinig. Hindi naman kasi kailangan yan. Eh di wag kang makinig sa mga parinig namin. Simple lang. Madali lang unawain kahit hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Ayan na naman. Padalawin mo naman si Miguel dito, Colleen. Gusto ko siyang ipagluto ng paborito niyang tokwat baboy. Dadamihan ko ang taba, pakisabi. Ang tagal na rin nung huli ko siyang nakita eh. Mabuti pa yung ibang tao pinagluluto. Nagpaparinig ka ba, Nilo? Huwag nyo na lang din pakinggan ang mga parinig ko. Ba't talagang… Anay, makakarating po kay Miguel yung sinabi ninyo. Ako na pong bahala. Sana talaga lahat makahanap ng matinong karelasyon. Ikaw ba, Nilo? Kamusta yung nobya mong si… Ano nga ba pangalan nun? Si… Lovely po. Oo. Kamusta siya? Matagal na siyang di pumupunta rito 4 na buwan ng buntis. Binuntis mo? Meron pa bang iba? Hoy Nilo, hindi ganyan ang tamang pagsagot. Ako nga po ang nakabuntis. Palamunin ka na nga rito sa bahay. Talagang magdadagdag ka pa ng isa. Huwag kayong mag-alala. Ako lang palalamunin nyo, hindi siya kasali. Eh paano hindi kasali? Nabuntis mo nga. Hindi naman niya pinapaako sa akin yung bata eh. Sa kanya na lang daw. Hindi niya ako inuobligang magsustento o maging tatay dun sa bata. Ay, matalino pala si Lovely no? Akala ko talaga tulad mong walang utak. Alam niyang wala siyang mapapala sa'yo. Tama yan. Ayoko rin naman ng obligasyon. Palamunin niyo na nga ako rito, di ba? Kulin anak, Ano po yun, Nay? salamat at lumaki kang may utak ha. Hindi ka tulad ng iba riyan. O siya, tapusin mo na yung kinakain mo para makapag-prepare ka pa para sa date nyo ni Miguel. Hindi ako kaagad nakatayo, Papa Dudut. Nanlambot ako sa talim ng tingin ni Kuya Nilo sa akin. Wala naman akong ginawa pero parang sa akin ang sisi dahil sa mga sinabi ng mga magulang namin sa kanya. Sa palagiang pagkukumpara ni nanay at tatay kay Kuya Nilo sa akin ay naramdaman ko lalo ang distansya sa pagitan namin ni Kuya. Noong mga bata pa kami ay malapit naman kami sa isa't isa kaya lang ay noong nagsimulang mapansin
Nang mga magulang ko ang katamaran ni Kuya Nilo sa pag-aaral ay doon na nagbago ang lahat. Napansin nilang hindi ganong kagaling sa eskwelahan si Kuya Nilo. Samantalang ako naman noon ang laging nangunguna sa klase. Kaya yun na ang naging paraan nila para laging ikumpara si Kuya Nilo sa akin. Nung una ay hindi naman yon masyadong nakaapekto sa kanya, Papa Dudut. Kaya lang noong inaraw-araw ng mga magulang namin ang pangaral sa kanya at pagkukumpara sa aming dalawa, ay doon na nagbago ang lahat. Nawala na ang dating sigla ni Kuya Nilo. Mailap na rin siya sa amin, lalo na kay nanay. Lagi na lang siyang nakakulong sa kwarto para lang maiwasan kami. Mas lalo tuloy nagalit si nanay dahil pakiramdam nila ay gumagawa ng hindi maganda si Kuya. Pero sa totoo lang ay alam ko noon na gusto lamang niyang hindi mahusgahan ang mga magulang namin. Gusto lamang niya noon na makalayo sa mga matatalas na salita ng mga magulang namin. At higit sa lahat ay mailayo sa akin at sa mga achievement ko sa buhay. Naging ganon ang sistema hanggang sa pagtanda niya. Hindi na siya nakabawi sa pag-aaral kaya naman pinili niyang huwag na lamang tumuloy sa kolehiyo. Inasahan ko na yon at inasahan na rin yon ni nanay pero hindi nila pinadali kay Kuya ang naging desisyon nito. Lagi nilang pinapaalala kay Kuya ang pagkakamali niyang talikuran ng pag-aaral at ang kanyang kinabukasan. Papa Dudut, naniniwala kong hindi mahina ang utak ni Kuya. Hindi lang siya sumusunod sa nakagawian ng lahat. Pero alam kong malaki ang kakayahan niya sa ibang bagay. Sana lang talaga ay napagbigyan siya ni nanay na ipakita ang kanyang galing sa ibang mga bagay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ako sa paghakot ko ng mga magagandang bagay sa career, love life at kung saan-saan pa. Nakita yun ng mga magulang ko at tulad ng dati ay puring-puri na naman sila sa akin. Siyempre aaminin kong masarap sa pakiramdam ang mapansin ang galing. Pero may halo ring guilt dahil habang ako ang umaangat, ang Kuya Nilo ko naman ang bumabagsak. Mas lalo tuloy naha-highlight ang mga maling nagawa ni Kuya Nilo. Mas nakita ang galit at pagkadismaya ng mga magulang ko sa kanya. Kaya minsan ay parang ayoko na ring sabihin ang mga magagandang nangyayari sa akin, Papa Dudut, dahil kapalit noon ay ang pangungutya nila kay Kuya Nilo. Kaya lang kahit na hindi naman ako magsabi ng mga na-achieve ko ay talagang matik na kinananay na hanapan ng mali ang kuya ko. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko sa mga magulang ko at hindi ko na alam kung paano sila hihikayatin para makita ang mga magagandang bagay kay Kuya Nilo. Masyado nang madilim ang paningin nila pagdating kay Kuya. Bagsak na ang tiwala nilang makakabangon at magbabago pa siya. Katulad na lamang nung isang beses na nagkaroon ng aberya sa isang kapitbahay naming pastor. Dahil yon sa nagawa ni Kuya Nilo. Napabarangay si Kuya at nalaman yon ng mga magulang namin. At tulad nga ng inaasahan ay isang damakmak na sermon ang inabot ni Kuya mula kina nanay. Hindi ko pa noon alam ang buong nangyari basta may nagpunta lamang na mga taga-barangay sa aming bahay para ipasundo si nanay. Nasa barangay hall daw si Kuya at may atraso siya sa isa sa mga kapitbahay namin. Nagmadaling gumayak ang mga magulang ko at naiwan naman ako sa bahay at hinintay na lamang silang makauwi. Medyo natagalan bago sila nakauwi ng bahay. Napahaba ang diskusyon at malamang ay walang nagpatalo sa magkabilang panig. Nung nakauwi sila ay naunang pumasok ng bahay si Kuya Nilo. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang hilahin siya ni nanay para kausapin at pagalitan. Nakasunod lang si tatay at ramdam ko rin sa kanya ang galit kahit na hindi siya nagsasalita noon, Papa Dudut. Hoy Nilo! Nakakahiya ka talaga! Nakakahiya! Akala ko sanay na ako sa patapon mong buhay. Pero meron ka pa palang ibabagsak. Hindi nyo kasi maiintindihan yung nangyari eh. Ano bang hindi namin naintindihan?
Ninakaw mo yung aso ni Pastor. Niligtas ko lang yung aso, Nay. Sa iba yung aso. Hindi. Pero kinuha mo, hindi ba? Kasi sinasaktan ni Pastor yung aso. Kinuha mo, di ba? Oo! Eh di magnanakaw ka. Huwag po kayong magsigawan, nakakahiya sa mga kapitbahay. Kung meron mang dapat mahiya rito, yung kapatid mong magnanakaw. Hindi ko inangkin yung aso. Tinakas ko lang dahil sinasaktan ng pastor na yon. Wala ba kayong natitirang awa sa mga sarili nyo? Ikaw nga hindi naawa sa amin ng tatay mo. Kami pa ang sinisigawan ni Pastor dahil sa ginawa mo. Pinagmukha mo kaming masamang magulang dahil hindi ka raw namin napalaki ng tama. Sa parte na yon, tama naman siya. Ginawa namin lahat para maituwid ang buhay mo, Nilo. Wala kang utang na loob. Ay, tay! Mabuti na lang meron pa kaming kulin na pangbawi sa mga sama ng loob namin sa'yo, Nilo. Ah, tama. Si Colleen, the golden child. Eh di siya na ang perfect. Nagawa mo pa talaga insultuhin ang kapatid mo sa ganyang kalagayan mo? Kayo ang nagtutulak sa akin para lumayo ang loob ko kay Colleen. Ikaw lang ang nagtutulak sa sarili mo para lumayo ang loob namin sa'yo. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. O sige na, ako na lagi ang mali. Okay na ba tayo? Pwede na ba akong pumasok sa kwarto ko? Wala ka talagang pinagkatandaan, Nilo. Kung hindi dahil sa amin, nakakulong ka na ngayon. Eh di salamat nga. Okay na. Pwede na ba akong pumasok sa kwarto ko? Sa inaasta mo, mas lalo lang kami nawawalan ng gana sa'yo. Bahala ka magbayad ng danyos kay Pastor. Eh di ako na. Wala naman ako sinabing akuin yung ipababayad sa pastor na yon. Ang lakas ng loob mong magsabi ng ganyan? Eh wala kang ang trabaho? Parang nakakalimutan mong pinapalamon ka pa rin namin hanggang ngayon ah. Isang buwan pa lang ako nawala ng trabaho kung makapagsumbat kayo sa pagpapalamon sa akin. Halos buong sahod ko napupunta sa inyo dati. Tapos ngayon… Bakit pinagmamalaki mo pa talagang kakarampot na sahod mo? Kung nakapagtapos ka lang sana ng pag-aaral, hindi kami magtitiis sa katiting na sahod mo. Bukas na bukas din. Lapitan mo si Pastor at kayo na mag-usap para sa pagbabayad mo ng danyo sa kanya. Hindi na kami makikialam dahil nakakapagod ka na. Kung di ka makapagbayad, magpakulong ka na lang. Pero huwag kang lalapit sa amin para piyansahan ka ha. Kuya Nilo, may ipon pa naman ako. Hayaan mo muna ako magbayad para hindi na lumala yung gulo. Hindi na. Baka magkaroon din ako ng utang na loob sa'yo. Hindi kuya, ayos lang sa akin. Bukas ng umaga samahan mo ako, mag-withdraw ko bago ko pumasok sa trabaho. Ako nang bahala sa'yo. Tignan mo na, Nilo. Mabuti na lang at may kapatid kang matino. Huwag mo nang masyadong itaas ang pride mo. Ako nagsimula ng problemang to. Ako rin ang tatapos. Salamat sa offer, Colleen. Pero hindi na ako tatanggap kahit kailan ng tulong mula sa isa man sa inyo. Padabog na pumasok ng kanyang kwarto si Kuya Nilo Papadudut. Habang kami naman ang mga magulang ko ay natahimik na lamang sa isang sulok. Wala ni isa man sa amin ang nakuhang magsalita dahil sa huling mga sinabi ni Kuya Nilo. Nang mahimasmasan kami sa mga nangyari, ay nagpaalam ang mga magulang ko para pumasok na rin ang kanilang kwarto. Narinig ko pa silang nagtatalong mag-asawa dahil sa nangyari kay Kuya. Habang ako naman ay naiwan sa salang mag-isa. Napaupo na lamang ako sa may sofa at saka pilit na iniintindi ang sitwasyon naming pamilya. Lalo na si Kuya. Habang ginagawa yon ay hindi ko naiwasang alalahanin ang kabataan naming magkapatid. Na mga panahong maayos at payak pa ang lahat. Nang mga panahong inosente pa kaming dalawa sa mga madidilim na sulok ng aming pamilya. Tulad ng nabanggit ko sa inyo nung una ay close talaga kaming magkapatid. Wala akong ibang naging kalaro, si Kuya Nilo lang. Inalagaan niya ako at inalalayan sa mga nambubuli sa akin noon dahil nga lagi lamang akong nasa bahay at hindi marunong makisama sa ibang bata. Tuwing kaarawan ko ay laging may regalo si Kuya para sa akin noon. Iniipon niya ang baon niya sa araw-araw para may ipambili ng kahit na anong mumurahing laruan at cupcake. Napakasaya dati ng pagsasama namin. Ramdam ko noon ang pagmamahal ng kapatid ko pero nang natuto na ang mga magulang kong ikumpara kaming magkapatid ay doon na talaga nagbago ang lahat. Nakaramdam ako ng kurot habang inaalala ang mga masasakit na salita ng mga magulang ko kay Kuya sa tuwing binabalitan niyang bagsak siya sa klase. Natiis pa ni Kuya ang mga maanghang na salita ng mga magulang namin noong simula pero habang tumatagal ay doon na nagtanim ng puot si Kuya sa kanilang dalawa. Nadamay na rin ako lalo na noong masyado ng malalim ang pagkukumpara sa aming magkapatid.
Hanggang isang araw ay wala na siyang biniling laruan o cupcake para sa akin. Hanggang isang araw, kahit ang simpleng pagbati ng happy birthday sa akin ay hindi na rin niya nagagawa. Hanggang isang araw, tumaas na ang pader na tinayo niya sa pagitan naming dalawa. Hanggang isang araw ay hindi ko na siya kilala, Papa Dudut. Kuya Nilo, pwede ka bang makausap? Ano na naman ba? Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? May sarili ka namang kwarto, di ba? Gusto lang sana kitang makausap. Pwede bang bukas na lang yan? May ginagawa pa ako eh. Please, kuya. Sige, pasok. Salamat, kuya. Wala akong upuan dito sa kwarto. Diyan ka sa sahig kung gusto mo. At pakidalian kung ano man ang sasabihin mo. Ito pala yung itsura ng kwarto mo, kuya. Maaliwalas naman pala. Pasensya na kung mali ang inaasahan mo ha. Next time huwag ka mag-alala. Guguluhin ko at dudumihan para makapasa naman ako sa expectations mo. Kuya, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ano bang kailangan mo? Gusto ko pa rin sanang ituloy yung ipapahiram ko sa yung pambayad para sa danyos. Hindi pa ba klaro yung sinabi ko sa'yo? Na di ako tatanggap ng tulong sa inyo? Lalo na sa'yo. Huwag mo na lang isiping tulong yun. Bayaran mo na lang kapag may pambayad ka na. Wala akong pambayad. Hindi naman ako nagmamadaling maningil. Huwag mo nang ipilit sa akin yung pera mo. Kahit mamuti pang mata mo, di ko yan tatanggapin. Magkaubusan na ng laway dito. Puro hindi lang ang isasagot ko sa'yo. Gusto lang naman kitang tulungan, kuya. Hindi mo kailangang gawin yan. Ay, ako pa nga tong may utang sa'yo eh. Nung bata pa tayo, di ba nabasag ko yung mamahaling vase ng nanay ng kaklase ko. Tapos ikaw yung paunti-unting nagbayad nun. Hindi ko na maalala yan. Wala na akong balak alalahanin yan. Grade 4 ako nun, di ba? Tapos ikaw kagad yung sinabihan ko kasi natatakot akong malaman ni nanay. Kaya ikaw yung una kong nilapitan. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Kalahati ng baon mo napupunta sa ipon para mabayaran yung nabasag kong vase. Tapos tuwing hapon pagkatapos ng klase, pumupunta ka ron sa bahay ng kaklase ko para maglinis. Ilang buwan mong ginawa yun para mabayaran lang yung nabasag ko. Hindi ka na nga nakakapag-aral ng maayos kasi pagod ka na lagi eh. Sinabi ko sa'yo na ayoko nang alalahanin yan, di ba? Bigla ko lang din namang naalala ngayon. Dahil pala sa akin kaya bumabagsak ka sa klase. Hindi dahil sa'yo. Dahil sa akin. Ako ang pumili na wag mag-aral ng maayos. Kuya. Kung iniisip mo na may utang na loob ka sa akin dahil sa nangyari dati, di ko kailangang maningil. Huwag ka mag-alala. Ginawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama dati. Kaya nga salamat doon, kuya. Habang buhay kong ipagpapasalamat yun sa'yo. Dahil sa'yo, hindi nalaman ni nanay ang nagawa kong mali. Niligtas mo ako. Paano kaya kung malaman ni nanay yung nagawa mong mali at di ka tanggap-tanggap? Naku, baka pagtawanan na lang namin ni nanay yung tungkol dun sa nabasag kong vase. Bayad na yung kasalanan ko ron dahil sa'yo. Hindi naman yun ang sinasabi kong maling ginawa mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Good night. Napatulala ako ng ilang segundo sa malaman na mga sinabi ni Kuya Nilo sa akin. Naghintay pa ako na dugtungan niya yon pero nagtungo na siya sa pintuan ng kwarto niya at binuksan. Hudyat na kailangan ko nang lumabas ng kwarto niya, Papa Dudut. Wala naman akong nagawa kundi ang maglakad palabas ng kwarto. Pagkalabas ko ay nilingon ko pa siya pero agad niyang sinarado ang pintuan. May gusto pa sana akong sabihin at tanungin pero dahil sinarado na niya ang pagkakataon na gawin yon ay wala akong nagawa kundi ang lumakad palayo sa kanyang kwarto. Binala ko pang pumasok na rin sa kwarto dahil late na at kailangan ko nang matulog. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit mas pinili kong lumabas ng bahay at doon nagpa siyang mag-isip.
Pinag-isipan ko ang huling sinabi ni Kuya Nilo. Aaminin kong naapektuhan ako sa mga sinabi niya kahit na wala namang diretsang sagot sa kung ano nga ba ang tinutukoy niya. Natagalan bago ako pumasok sa loob ng bahay dahil hindi ko magawang pakalmahin ang sarili ko. Siguro'y halos 1 oras din akong nagbabad sa labas ng bahay bago ako nagpasyang pumasok. Hindi rin ako dumiretso kaagad sa kwarto at nagtungo muna ako sa kusina. Wala naman akong kailangang inumin o kainin pero sa kusina ako nakahanap ng katahimikan na sa tingin ko ay kailangan ko ng mga oras na yon. Hindi pa rin ako mapakali, Papa Dudut. Mula sa kusina ay tinignan ko ang kwarto ni Kuya Nilo. Nagtatalo ang isipan ko kung kakatok ba akong muli para ituloy namin ang naging usapan namin. O mas magandang ako na lamang ang maghanap ng sagot sa pabitin na sinabi ni Kuya sa akin. Hindi ako nakapagdesisyon ng maayos. Iba na ang kamang nararamdaman ko noon dahil alam kong may ibang ipapahiwatig sa akin si Kuya. Nanakit lamang ang ulo ko sa kakaisip at nahirapan akong makahinga. Pinilit ko ang sarili kong pumasok na ng kwarto ko para magpahinga na. Pero kahit nasa loob na ako ng kwarto at nakahiga na, sa aking kama ay nakamulat pa rin ang aking mga mata. Nakatingin ako sa kisame habang tinatansya ang aking kaba. Doon ko naisip na alam kong may alam si Kuya sa nangyayari sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, ako naman ang umiwas kay Kuya Nilo. Mula noong huling pag-uusap namin ay natakot na akong lapitan siya. May hinala na ako sa kung ano yung makahulugan niyang sinabi sa akin nung huli kaming mag-usap. Kaya lang ay ayokong kumpirmahin yon sa kanya at natatakot ako sa pwede niyang sabihin sa akin. Oras na magkatotoo ang kutob ko sa mga nalalaman niya. Kaya naman ang solusyon ko noon ay ang pag-iwas sa kanya. Nagkabaliktad tuloy kami ng sitwasyon. Dati siyang madalas na umiiwas sa akin. Tapos sa isang iglap ako naman yung natatakot na makaharap siya. Lagi kaming magkasabay na pamilya sa pagkain kahit meron kaming problema sa isa't isa. Pero naghanap ako ng mga dahilan para lamang makaiwas na makaharap siya sa hapagkainan. Natakot ako na makita siya sa sulok ng mga mata ko kahit na ilang segundo lamang. Para akong isang dagang nagtatago sa isang pusa. Ganon eksakto ang pakiramdam ko at hindi ko alam kung hanggang kailan magtatagal yon. Hindi naman sumubok si Kuya Nilo na lapitan akong muli at hinayaan niya akong magtago. Hinayaan niyang maramdaman ko ang kaba at kinatakot ko na rin na baka may masabi siya sa aming mga magulang at doon ako sobrang nabahala. Kaya lang ay nabawi rin ang lahat lalo't alam kong kahit na anong mangyari ay hindi nila kakampihan si Kuya Nilo. Malaki ang tiwala kong hindi papanigan ng mga magulang ko si Kuya pagdating sa akin. Kahit papaano ay nakabawi naman ako sa nararamdaman kong takot. Kaya lang ay ayoko pa rin maging kampante noon dahil alam kong anytime ay pwede pa rin magsalita si Kuya. Kailangan ko lang noon na paghandaan ang araw na yon. O mas magandang gawin ay paghandaan ang gagawin ko oras na piliin niyang magsalita tungkol sa nalalaman niya sa akin. Habang hindi pa nangyayari ang araw na yon ay kailangan ko munang magpanggap na ayos lamang ako. Lalo na sa mga magulang kong bantay sarado ang bawat galaw ko. Kailangan kong simulang ipakita sa kanila noon na wala akong itinatago. Kailangan sa akin sila maniwala at hindi sa kuya ko, Papa Dudut. Bakit parang hindi ka interesado sa niluto ko, Colleen? Hindi naman po, Nay. May iniisip lang po ako sa trabaho. Ito talagang anak ko. Kahit nasa bahay na, trabaho pa rin ang nasa isip. Napakasipag talaga. Kung sana ganyan din ang panganay mo, wala sana tayong problema ngayon. Teka, asan nga ba si Nilo? Na-traffic daw. Hindi na raw makakasabay sa pagkain. Hayaan mo na yun. Matanda na siya. Hindi na kailangang alalahanin pa. Maganda rin na hindi natin makasabay.
Masyadong mabigat kasama si Nilo. Parang lagi pasan ang lahat ng problema sa mundo. Ewan ko ba sa anak mong yun? Change topic na po tayo para hindi na kayo ma-stress. Ay oo, bigla akong naalala. Kanina pala nakasalubong ko si Mariel. Yung kabatch mo nung college. Opo. Kumusta po siya? Wala na po akong balita sa kanya kahit sa Facebook. Tinatanong ka. Sabi ko hindi na kita nakikita. Po? Bakit naman po ganun ang sinabi ninyo? Mukhang napariwara na sa buhay si Mariel. Pagkakita nga sa akin, imbis na kumustahin, nagtatanong kung may extra raw ba akong pera. Umuutang sa inyo? Hindi nga utang Gusto lang humingi. Akala ko nung una nagbibiro pero seryoso pala. Binigyan niyo po ba? Aba syempre hindi. Kasalanan ko ba kung hindi niya pinagigi ang buhay niya? Kaya nga nung tinatanong ka niya, sinabi ko agad na wala akong balita sa'yo. Baka hingang ka pa ng pera, mahirap na. Halata naman po yung pagsisinungaling ninyo. Ayos na yon para maramdaman niyang ayokong lumapit siya sa'yo. Baka mahawa ka pa niya ng kamalasan sa buhay Baka sali lang sa usapan niyo mag-ina ha? Maski ako, may nakasalubong pero kaklase naman ni Nilo noong elementary. Si Marcos. Teka, parang naaalala ko yan. Siya ba yung laging absent sa klase at laging pinapatawag sa principal's office? Oo, siya rin yung nagnakaw ng wallet ng teacher nila ni Nilo. O anong balita sa kanya? Hindi ko na nakikita ang batang yun Di ba taga kabilang barangay lang yun dati? Naisip ko nga baka nakulong na yun nung tumanda Diyan ka nagkakamali. Kababalik lang galing Thailand. O anong ginawa sa Thailand? Doon ba naghasik ng lagim? May mga negosyo pala siya ng tela ron. Nakakatuwa. Umuwi lang talaga ng Pilipinas dahil sa kasal ng kapatid niya. Aba mapera na pala siya. Sino bang mag-aakalang magiging maganda ang buhay ng batang yun? Dati halos sukuan na ng mga magulang niya. Ganon din naman ang naisip ko. Kaya nga nahiya na rin ako magkwento tungkol kay Nilo noong nagtanong siya. Kunwari na lang nagmamadali na akong umuwi. Sana hindi nakahalatang umiiwas ako. Tama lang yung ginawa mo. Ganyan din ang gagawin ko kapag may nangumusta kay Nilo. Makaiwas lang talaga sa kahihiyan. Ay! Si Nilo na kaya ng kulelat sa batch nila. Nakakalungkot lang talaga. Mabuti na lang at may pangbawi tayo sa usapan. Mabuti na lang at andyan si Colleen para mailigtas tayo sa kahihiyan. Hindi ba, Colleen? Colleen, ayos ka lang? Parang namumutla ka anak. Nahihilo ka ba? Masama ang pakiramdam? Ayos lang po. Ituloy niyo lang po yung Ay! Buntis si Colleen! Magkakapo na tayo! Nanlaki ang mga mata ko sa narinig kong sinabi ng mga magulang ko kasunod ng pagsusuka ko. Bigla akong kinabahan dahil parang meron na ang kumpirmasyon sa nangyayari sa akin noong mga nakaraan. 2 buwan na rin kasi akong na-delay sa aking dalaw. Bukod pa doon ay meron akong kakaibang nararamdaman sa aking katawan na hindi ko maipaliwanag. Yun ang unang beses na naramdaman ko yon, Papa Dudut, at ni hindi dumampi sa isipan ko noon na baka buntis ako. Mas naisip ko pa na dahil yon sa madalas kong pagpupuyat, sa kabundok na stress na inaabot ko sa trabaho, at sa kakaisip sa mga sinabi ni Kuya Nilo. Kaya lang nang naduwal na ako sa lababo at sinabi ni Kuya na buntis ako, ay doon na ako natakot. Doon na nagkaroon ng kasagutan ng mga napapansin kong pagbabago sa katawan ko. Napailing na lamang ako at hindi makalapit muli sa lamesa. Habang naririnig ko ang masayang usapan ng mga magulang ko sa hinala nilang buntis nga ako. Nakaisip na sila ng mga pangalan ng magiging apo nila. Nakaisip na rin sila kung saang ospital ako dadalhin sa araw na manganganak na ako. Nagtalo na rin sila kung mas maganda bang panganay ang babae o lalaki. Mas lalo akong nahilo at nasuka sa mga narinig ko sa kanila. Nagpaalam ako para pumunta ng CR, hindi para linisin ang bibig ko kundi para magtago sa mga naririnig ko sa mga magulang ko. Hindi ko kinatuwa ang usapan nila. Mas lalong hindi ako natuwa sa nangyari sa akin. Napaupo na lamang ako sa sahig ng banyo habang pilit na inaabot ang gripo para buksan yon. Nang mabuksan ko ang gripo at nakontento ako sa ingay,
na dulot ng tubig na lumalabas doon ay saka ako umiyak. Iniyak ko ng todo ang nararamdaman kong pagkabigla at takot. Alam kong sapat ang ingay ng tubig sa gripo para mapagtakpan ang ingay ng pag-iyak ko. Hindi naman nakahalata ang mga magulang ko at natagalan din bago ako nakatayo mula sa pagkakasalampak ko sa sahig. Nang makabawi ako ng lakas, ay naghilamos ako mula sa naipong tubig sa timba at saka ako lumabas ng banyo na parang walang nangyari. Nakangiti akong sinalubong ng nanay ko at inassure akong ayos lang ang pakiramdam ko. Alam niyang normal yon dahil nangyari na yon sa kanya noong ipinagbuntis niya kami ni kuya. Pinilit kong ngumiti at pinilit kong gumawa ng dahilan para makaiwas sa sayang nararamdaman nila. Nagpaalam ako na kung pwedeng umidlip muna. Pinayagan naman nila ako at hinayaan nang makapasok sa kwarto ko. Nakatulog naman ako kaagad dahil sa pagod ko sa pag-iyak. Pagkagising ko ay gabi na at nadatnang ko na lamang si Kuya Nilo sa mesa at kinakain ang natira naming pagkain ni Nanay Papa Dudut. Nasaan si nanay? Umalis. Saan daw nagpunta? Namili ng mga prutas. Para saan? Para sa pinagbubuntis mo. Hindi pa naman sigurado. Sigurado na yan. Kung makapag-desisyon ka, kala mo naman nandito ka kanina. Narinig ko yung mga kwento nila mag-asawa bago umalis. Parang andito na rin ako kanina. Hanggat walang kumpirmasyon sa doktor, hindi kayo pwede mag-decide kung anong nilalaman ng tiyan ko. Sabi mo eh. Pakialamero. Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Anong wala? Ikaw nga yata ang dahilan kung bakit sumama ang pakiramdam ko eh. Dahil sa stress ko sa'yo, kaya na-delay ang dalaw ko. Kaya panay ang suka ko. Bakit? Ako ba nakabuntis sa'yo? Bakit di mo isisi sa boss mong nakabuntis sa'yo? Paanong? O baka naman yung assistant ng boss mo? Sino ba sa kanilang dalawa? Saan mo nakuha yung mga balitang yan? Huwag mo nang tanungin. Di rin ako aamin. So kanino nga? Kay boss o kay assistant? Huwag kang gumawa ng kwento, kuya ha? Kung gumagawa ako ng kwento, bakit ganyan ang kaba sa mukha mo? Wala kang karapatan na… Hindi mo ba alam na mali ang… Kaya sana… Ay, huwag kang umiyak dyan. Hindi yan makakatulong sa pinagbubuntis mo. Hindi nga ako buntis! Okay, sabi mo eh. Pero paano kung buntis nga ako? Paano na to? Paano na to? E di ituloy mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, e di palaglag mo. Pero paano Paano si nanay? Hanggang ngayon ba nag-aalala ka pa rin sa sasabihin nila? Buhay mo yan. Nagawa mo naman ang maging mabuting anak sa kanila for 30 years. Ano ba naman yung isang beses ka lang matitisod? Paano si Miguel? Ayan ang wala akong maisasagot sa'yo. Kung bakit naman kasi sa ibang lalaki ka nagpabuntis at hindi sa sarili mong boyfriend? Ipaako mo na lang sa kanya. Di naman siguro makakahalata yun. Galingan mo na lang. Matagal nang walang nangyayari sa amin. Yun lang. Kanino mo ngayon pwedeng ibintang yung dinadala mo? Ibintang mo na lang kaya ron kay pastor para makaganti naman ako sa kanya. Hindi ka man lang ba magtatanong kung bakit walang nangyayari sa amin ni Miguel? Kung bakit sa ibang lalaki ako nakabuo? Ikaw na lang ang magsabi sa akin. Ikaw nakaisip eh. Hindi mo ba ako huhusgahan? Sa kalagayan ko, may karapatan pa ba akong manghusga? Ipangako mong hindi to makakarating kina nanay ha? Wala akong karapatan na pangunahan ka sa balitang yan kina nanay. Kalagayan mo yan. Ikaw ang unang magsasabi sa kanila kapag kaya mo na. Kuya, Dalian mo magsalita, baka bumalik na si nanay. nymphomaniac ako kuya. Ha? Hindi ko makontrol yung sex drive ko. Kung sino-sinong lalaki ang nakakaano ko. Basta kahit sinong malapit, kahit sinong maabutan ko, lalo tuwing nai-stress ako. Bakit hindi lang kay Miguel? Kasi hindi na niya ako kaya. Kaya nga kumuha siya ng trabaho sa malayo para makaiwas sa akin. Yun yung solusyon niya dahil hindi na nga niya ako mapigilan. Hindi ba niya alam na delikadong ginawa niyang yun? Delikado rin naman ako sa sarili ko Naiintindihan ko siya kung bakit. Bakit di ka nag-ingat? Paano ka na niyan?
Paano na si nanay? Ikaw na nga ang problemado, nagawa mo pang isipin si nanay. Ayoko madismaya sila sa akin, kuya. Ay, lalabas muna ako. Teka, saan ka pupunta? Bibili ng pregnancy test. Hintayin mo ako, babalik ako. Nakabalik naman kaagad si kuya bago dumating ang mga magulang namin. Doon ko nakumpirma na buntis nga ako. Napaiyak na lamang ako dahil sa takot at hindi ko napaghandaan ang sitwasyon ko. Lalong hindi ko alam kung kanino ipapaako ang ipinagbubuntis ko. Alam kong kapag nalaman na ng lahat ang ipinagbubuntis ko ay isa nang masisira lahat ng pinaghirapan ko. Una ay ang tiwala ng mga magulang ko. Pangalawa ay si Miguel, pangatlo ang trabaho ko. Posibleng tanggalin ako ng boss ko kapag nalaman niyang buntis ako. Malaki din ang tsansang siya ang nakabuntis sa akin dahil ilang beses na may nangyari sa amin. Ang mahirap pa roon ay pamilyado siya at madalas din ang asawa niya sa opisina namin. Kung ang nakabuntis naman sa akin ay ang assistant niya ay mahirap din ang sitwasyon. Dahil may karelasyon ito sa ibang bansa at balak na nilang magpakasal pagbalik nito sa Pilipinas. Bukod sa kanilang dalawa ay marami pa akong nakasiping na ibang lalaki. Pero malakas ang pakiramdam ko na sa boss ko o sa assistant niya ang dinadala ko dahil sila lang naman ang nakailang ulit sa akin. Parang gumuho noon ang mundo ko habang iniisip ang mga posibleng mangyari oras na malaman na ng lahat ang ipinagbubuntis ko. Habang paguho ang mundo ko ay inalalaya naman ako ni Kuya Nilo. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi niya ako pinangakuan na matutulungan niya ako sa problema ko pero pinangako niyang makakasama niya ako sa mga oras na kailangan ko nang harapin ang kalagayan ko. Doon ako kahit papaano nakahingin ng tulong at naramdaman na may mga taong nagmamalasakit sa akin. Mga taong hindi ako hinuhusgahan. Para ako nagbalik sa pagkabata kung saan ay kaming dalawa lagi ang magkakampi. Nakakalungkot lang na kung kailan ako nagkaroon ng malaking problema ay saka pa kami naibalik sa maayos na sitwasyong dalawa. Papadudot, hindi ko pa nasasabi sa mga magulang ko ang lahat ng mga nangyari pero alam na nilang buntis ako. Pinakiusap ko rin sa kanila na huwag munang mababanggit ang pagbubuntis ko at kalagayan ko sa kahit na sino. Hindi pa ako nakaisip kung ano ang next move ko. Kami lamang ni Kuya Nilo ang nakakaalam sa nangyari at maski siya ay hindi rin alam ang gagawin. Kaya nga ako lumapit sa inyong programa para mabigyang linaw ang kalagayan ko. Hindi ko na kaya ang sitwasyon. Hiling ko na sa tulong ng mga masusugid mong tagapakinig sa Barangay Love Stories at ang Barangay LS 97.1 ay mabigyan ng solusyon ang kinakaharap kong problema. Sa ngayon pa lamang po ay buong puso na akong nagpapasalamat sa inyo, hindi lang sa pagbibigay ng solusyon sa problema ko kundi sa pakikinig na rin sa aking kwento. Muli maraming salamat po, ang inyong forever kapuso at kabarangay Kulin.